si Sri Saranga Thakur. Narito ang ilan sa mga pastimes kasama si Panginoong Chaitanya. Si Sri Saranga Murari Thakur ay naninirahan noon sa Modadru Madhvip, Mamgachi, kung saan naroroon pa rin hanggang ngayon ang kanyang mga deity na sina si Sri Radha Gopinath. Mayroon ding punong bakul doon na pinaniniwalaang nabubuhay pa mula pa noong panahon ni Saranga Thakur. May isang lokal na alamat tungkol sa punong ito. Isang araw nang dumating si Mahaprabhu doon, napansin niya na ang punong bakul sa bakuran ng templo ni Saranga ay namamatay na. Kaya tinanong niya si Saranga, "Namamatay ang punong bakul na ito. Ano ang gagawin mo?" Sumagot si Saranga Thakur, "Bukod sa iyong awa, Prabhu, wala akong nakikitang pag-asa para sa punong ito." Pagkatapos nito, niyapos ni Mahaprabhu ang puno at mula noon ay nanatili itong malusog at ngayon ay napakalaki na. Nagpasya si Saranga Thakur na hindi siya tatanggap ng sino man bilang disipulo. Ngunit paulit-ulit siyang hinilingan ni Mahaprabhu na tumanggap ng alagad. Sa huli ay pumayag din siya at sinabi, "Bukas ng umaga, ang unang taong makita ko ay bibigyan ko ng banal na mantra." Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay nagtungo siya sa Ganges upang maligo. Sa pagpasok niya sa tubig, ay isang bangkay ang aksidenteng tumama sa kanyang mga paa. Binuhat niya ito at sinabi, "Sino ka? Bumangon ka." Mula sa likuran na pinagmamasdan ng lahat, sumigaw si Mahaprabhu, "Saranga, sabihin mo ang mantra sa kanyang tainga." Kaya nang bigkasin ni Saranga ang mantra sa tainga ng patay na bata, nagkamalay ito. Sinabi ng bata, "Ang pangalan ko ay Murari. Ako ang iyong lingkod. Ipagkaloob mo po sana sa akin ang iyong awa." Noong araw na dapat sanang tanggapin niya ang banal na sinulid, nakagat siya ng ahas at namatay. Dahil bata pa siya, hindi sinunog ang katawan, kundi inilalagay ito sa balsang gawa sa mga puno ng saging upang palutangin sa Ganges. Nang matanggap ng kanyang mga magulang ang balitang buhay ang kanilang anak, agad silang pumunta roon upang sunduin siya. Ngunit tumanggi si Murari na bumalik sa kanilang tahanan. Sinabi niya, "Mananatili ako sa paglilingkod sa nagbigay sa akin muli ng buhay, sapagkat may utang na loob ako sa kanya." Isinulat ni Vrindavan Das Thakur ang tungkol kay Murari Chaitanya Das. May kakaibang kamalayan sa transcendental na katawan ni Chaitanya Das. Pumapasok siya sa kagubatan upang habulin ang mga tigre. Minsan ay tumatalon siya sa likod ng tigre na nananatiling hindi gumagalaw dahil sa kanyang impluwensya. Minsan naman ay kinukuha niya ang isang ahas na python, inilalagay sa kanilang kandungan at naglalaro ng may malaking kagalakan. Sa awa ni Abhaduta Mahasaya o Nityananda Prabhu, kaya niya nagagawa ang ganitong paglalaro kasama ang mga tigre at ahas. Si Sri Nityananda Rai ay lubhang mapagmahal sa kanyang mga lingkod at sa isang kisap mata lamang ng kanyang mga mata, na-e-enjoy nila ang mga rasang hindi naaabot maging ni Lord Brahma. Si Chaitanya ay palaging nakakalimot sa sarili dahil lubos siyang lumulubog sa kaligayahan ng pagpapahayag ng kanyang panloob na kaisipan.
Minsan ay nananatili siya sa tubig ng 2 o 3 araw nang hindi nakararanas ng anumang hirap sa katawan. Para siyang walang malay at hindi nauunawaan ang kanyang mga kilos. Ganun katindi at walang hanggan ang kanyang espiritual na lakas. Gaano pa ba ang kaya kong ilarawan sa walang katapusang pagbabagong espiritual ng kanyang debosyon? Chaitanya Bhagavat, Antya Lila 5:4-26. Ang kaniyang mga ina po ay naninirahan pa rin sa Sagram sa distrito ng Bardhaman. Ayon sa Ganodesa Dipika, text 172, si Saranga Thakur ay ang dating Nandi Mukhi sa Braja Lila. Ang Brahman ng Braja na si Nandi Mukhi Devi ay nagpakita bilang si Saranga Thakur. Iniisip ng ilan na si Saranga Thakur ay inkarnasyon ni Prahlad Maharaj, ngunit hindi sang-ayon dito ang aking ama. Si Sivananda Sena, ang templo ni Saranga Thakur at ang kanyang mga sinasambang deity na Sri Sri Radha Gopinath ay patuloy na sinasamba sa Mamgadji sa hilaga ng kasalukuyang bayan ng Nabadwip. Matatagpuan din doon ang sinasambang deity ni Vasudev Datta Thakur, sina Sri Sri Radha Madan Gopal. Maaring pumunta roon sa pamamagitan ng rickshaw o tram mula sa bayan ng Nabadwip. Kung sa tren, dapat bumiyahe pa hilaga patungong Katwa at bumaba sa ikalawang istasyon, Bandar Tikuri. Mula roon ay madali nang magtanong upang matagpuan ang templo. Haribol.